Itong video to sa mga ano lang to ba, curious na nag-iisip ng to na ano kung bakit ko kasakit ng COVID. Ayan. Paliwanag ko sa inyo. Kami bilang isang kasambahay dito sa ibang bansa, especially sa Middle East, kahit iniisip nyo na yung iba hindi nakakalabas at bakit nahawa at bakit nagkasakit, ito yun. Kagahapon is masama yung pakiramdam talaga ng isang gabi masama talaga pakiramdam ng alaga kong lalaki. Pero ako, tapos na ako na ng COVID sa nung Marso. Ngayon, April na ngayon. Yung isang gabi, sobrang sama na pakiramdam ng alaga ko. Hindi yan ganun na magpapakit ng pagkain o na nakahiga or ano. Ang alam ko sabi vaccine daw, nagpa-vaccine daw. Yun ang sabi. So, ito paliwanag ko. Before siya umakyat sa taas, nakikita niyo ito, isang lamisa, dalawang lamisa, 3, 4 upuan. May lamisa, 5. Ito, lamisa. Ito lang yung kalat nila kagabi. Pero nakaraang gabi, dito, ang daming panadol. Mga panadol. Iba't ibang klaseng panadol. So, niligpit ko yung panadol. Iba, tira-tira dito. Ito na yun. Ito yung panadol. Cold Blue. Cold Blue. Ito din yung iwan ko. Ayan, panadol. Ito din yung Paratrix. Ang daming bisita ng mga alaga kong lalaki. Itong higaan na to is 1, 2, tapos itong mga kumot 3 higaan. Tapos mga kumot 1, 2, 3, 4, 5. Yan 5. Tapos 6. Sa lawak na to, dito kasi yung mga bisita ng alaga ko dumadaan. Tingnan nyo to. Hindi yan nakalak. Dito sila dumadaan. Tapos, dyan sila dumadaan kasi doon sa taas is kalsada na. Tapos dito sila naninigarilyo, mag-standby maninigarilyo. Hindi din mangangamoy ng sigarilyo dito sa loob. Gawa ng dito lang sila naninigarilyo. Disiplina din sila. Ang tanong lang is bakit kami nagkakasakit ng COVID? Ako, experience ko, sobrang hirap hanggang ngayon. Hindi ko alam kung negative o positive kasi every pagpasok ko ng kwarto, alas 12, pasok ako alas 11. Mas ginugusto ko pang hanggang alas 12 ako magtrabaho para pagpasok ko sa kwarto is bagsak yung katawan ko. Pero hindi nangyayari kasi yung naramdaman ko, yung katawan ko is para akong paralisado. Dahil hindi sa masasabing dahil sa pagod. Kahit sabihin sobrang pagod ako sa trabaho, hindi ganito yung feeling. Kung sabihin naman na hindi rin ako kampante sa pagpa-check up dito sa mga doktor simula nung sumakit yung ngipin ko. Doon ako nawala ng mas gustuin ko pa dito lang sa loob ng bahay. Tiisin ko yung naramdaman ko, uminom ako ng gamot. Binilhan ako ng amo kong babae ng vitamins. Binigyan din ako ng pera ng amo kong lalaki na bumili ng pagkain ko ng gusto. So, hindi, basta, yung feeling na naramdaman ko ngayon, hindi ganun pa ako kagaling sa simula nagpositive ako ng COVID. Yan, nilagay ko lang yan sa mga bisita lang yan kasi mga binata yan eh. Alangan naman pahiga ako sa taas. Dito yan, maghigaan sila dyan. Yung mga yan, dito yan. Nakalapag yan dito. Nakalapag yan doon kung saan sila pupisto. Pero yan, inaris ko kasi yan nung kahapon. Bali, itong mga kalat na to is kagabi.
Kung hindi lang masama ang pakiramdam ng alaga ko, hindi mangyayari ng ganyan. Yung dito yung plato, dito yung ano, dito yan, dito yan, yan mga kalat na yan. Yan, yan. Hindi ganito kakalat kapag hindi masama pakiramdam ng alaga ko. Alam niyo bakit? Ganun talaga dito sa Middle East. Sa experience ko, mga lalaki, ewan ko lang sa inyong mga alaga, mga alaga na, yung mga alaga nyo, mga kabayan, di ko rin alam kung ganyan pakakalat yung mga lalaki. Kasi kumbaga, naging bisita siya kagabi, naglaro sa ito ganyan, kumbaga bisita sila kagabi, masama talaga pakiramdam ng alaga ko. Pero bumaba din naman ang alaga ko dito. Sa mga bisita niya, hindi ko alam kung may nagka-positive ba, may galing pa nagkasakit, tapos pumunta dito. Ganun yun hindi ko alam. Tapos yung mga amo namin, lumalabas, hindi namin alam kung sinong kasalamuha. Kaya, ang hirap. Itong kalat na to, siyempre ang bakterya, kung saan dumidikit, o ewan ko anong klase yan. Kung anong klaseng bakterya yan, grabe, hindi ko maano yung bakteryang yan. Na COVID na yan, kung sinong may gawa niyan. Basta, manalig lang tayo sa Panginoon kung hanggang saan lang yung buhay natin, kung hanggang doon lang doon lang talaga. Kung hindi masama pakiramdam ng alaga ko, guys, yan, hindi yan, ganyan. Ang mangyayari niyan, magpupunas lang ako dito, mag-vacuum, mag-mop. Pero yung mga yan, itong plastic na to, ako na nagbitbit nito, ng plastic na to. Kasi, panglagay ko sa mga sa basurahan. Kung hindi masama pakiramdam ng alaga ko, ito lahat ng kalat na yan, yung mga yan, itong plato na yan, yan, nakalagay yan dito, yan. Tapos yung mga pinagkainan nila ng mga basura-basura, nilalagay ng alaga ko, plastic, dito yan, dito niya nilalagay yan. Kasi pag lumabas siya, dadalhin niya dun sa taas. Ayun, kung makikita mo yung na yan, ilaw na yan. Sa likod niyan is garahe, kabilang side. Tapos may basura. Ganun kadisiplina yung alaga kong lalaki, mga lalaki. Dalawa lang yung alaga kong lalaki. Pero napakalimpyado, napakalinis pagdating sa banyo, damit, kwarto. Sa lahat ng napasukan ko na nagkaroon ako ng alagang lalaki, ito yung gustong-gusto ko. Dahil sobrang disiplinado. Sobrang disiplinado. Hindi pala sigaw, hindi pala utos. Kung makautos yan, minsan, masasabi kong disiplinado sila kasi alam niyo kung bakit. Yung amo kong babae, sabihin niya sa akin kapag umalis yan, kagaya magbakasyon. Tapos andito yung isang anak niya na iwan. Or dalawang anak niya lalaki na iwan kung sino na iwan dito sa bahay. Sabihin niya, Doy, kung may gusto kang ipabili, kung nahiya kang iutos sa mga anak ko, sa akin mo sabihin para ako magsabi, okay? Ganun siguro din yung sinasabi niya sa mga anak niya, na kung may gusto kang iutos sa katulong, kung nahihiya ka, kung nakikita siguro muna yung katulong natin is may ginagawa, sa akin ka magsabi para ako magsabi sa kanya. Ganun ang nangyayari, kaya napaka-peaceful. Kung lahat lang ng madam na ganun, magtatagal, walang problema. Magtatagal kami mga katulong. Magtatagal kami na tatapusin namin yung kontrata talaga na 2 years at walang problema. Kaya ngayon guys, magligpit ako. Yang mga kumot na yan, ilang bisis pumunta dito yung mga binata, bisita, mag-alaga. Hindi ko alam kung nagkasakit yan sila. Siyempre dito kulob, ang aircon is centralized. Siyempre, ang bakterya is nakapalibot lang. Dito lang sa loob. Dito lang sa loob ng bakterya. Kaya
kami nga tagaligpit ng kalat, tagabigay ng pagkain. Pero ito, pagbigay ko ng pagkain, bibigay ko yung pagkain. Siyempre, makasalamuha ko yung mga bisita. O, diba? Yung hininga nila or hangin nila na nakaikot lang dito, yung ano. Hindi maiwasan namin kung bakit kami nagkasakit. Dahil kami ang mismo ang hindi safe eh. Kasi kami nasa loob, pag kami nahawa, mabuti kung kagaya ko rin na yung madam ko is nakakaintindi, bilis din ako gumaling, gawa ng hindi naman ako na-stress na kailangan mo obligasyon mong bumangon para maglinis kahit nagkasakit ka. Ako, sinabihan ako ng madam ko na huwag kang magtrabaho. Pero bilang isang katulong, sino man maghuga sa pinagkainan nila, kaya ko naman, mas gustuhin ko nga magtrabaho kaysa naman magkasakit ako. Pinapahinga ko yung katawan ko, pero hindi yung amo na, magluto ka, ganito, ganyan, ito gawin mo, ito, ganyan. Hindi siya ganun. Ang sabihin na yan sa akin, kumusta ka? Pag nahirapan ka, sabihin mo sa akin. Kasi itatakbo kita sa ospital. Pero ako, syempre, sino bang gusto mo po ospital? Kakayanin ko, kaya kumikilos din ako kahit saan gaano kapagod yung katawan ko. Kailangan kong tumayo para maglinis. Hindi porket nagkasakit. Pinahinga ko yung katawan ko, humiga ako. Kaya hindi ko nakikita ko yung mga post sa iba sa TikTok. Kung saan-saan pang mga apps na pinasukan ko na bilang isang katulong ang daming hinanakit na kahit nagkasakit na sila, obligado pa rin silang ito ganyan, hindi man lang pahingahin. Alam nang nagkasakit yung katulong, sige pa rin tawag. Sige pa rin utos. Kung hindi mo utos yung among mga lalaki, babae, mga anak. Pero yung nagkasakit ako, wala akong natanggap dito sa WhatsApp na, Undoy, lutuan mo ako ng ganito, ganyan. Undoy, preparean mo ko na ito, ganyan. Amo kong lalaki, wala. Amo kong babae, wala. Tahimik. Ako, pupunta ko sa kusina, nandun yung pagkain sa oven nilalagay ng amo ko. Updated yung amo ko na anong oras ako uminom ng gamot. Kaya minsan, pag nagkasakit tayo, wala tayong gana uminom ng gamot. Wala tayong gana kumain. Pero yung amo kong babae, concern, pati amo kong lalaki. Kaya, hindi maiwasan kung saan namin nakukuha yung sakit. Kasi, yung mga bisita ng binata ko, hindi ko alam kung saan yun nanggaling. Hindi ko alam kung sinong kasalamuha. Hindi ko alam kung nagka-COVID ba yung mga kamag-anak ko, ito ganyan. Diba? Ikaw, na. Yun guys. Kaya, hirap magkasakit sa ibang bansa. Swertihan lang talaga na magkaroon ng among mabait tulad ng amo ko. Kung sa ugali ng pagpapasihan, sobrang itong amo kong babae. Sobrang proud din talaga ako sa amo ko. Dahil sobrang bait niya. Ako 1 taon at 3 buwan ako dito, pero sa lahat naging amo ko, ito lang yata yung mag-sermon na siyempre magkamali naman tayo. Never sumigaw. Kinausap ka ng maayos. Makinig ng explanation. Tapos kapag may ginagawa ka, hindi siya nag-uutos. Kung hindi siya nag-uutos na, ito, ganyan, hindi. Pag may ginagawa ka, kung kaya niyang gawin yung kung hindi rin siya umalis kung walang trabaho, siya yung gumagawa. Kung may mali ako, nakikinig siya ng explanation. Wala, peaceful kami. Sobrang peaceful tong bahay na to. Pagdating sa amo kong babae, lalaki, at saka mga bata, dalawang lalaki, 2 babae yung ko, sobra, napakadisiplinado. Sa experience ko dito sa Middle East, nakailang amo ako, pero ito yung ko na sobrang bait nila. Especially yung mga bata din, mga dalaga. Never, 1 taon at 3 buwan ako dito. Sa alaga kong 2 dalaga, never ako sinigawan. Anong pagkakaiba doon? Sa mga amo kong nakaraan, kung ano ako, ganun lang talaga ako. Never ako sinigawan. Never mag-utos ng pasigaw. May place pa yan sila. Kaya sana lahat mong maging alaga natin ganun lang.
peaceful tayo. Tapos na yung kontrata natin 2 years. Nasa atin na yun kung babalikan sila o hindi. Kung karapat-rapat silang balikan o hindi, di ba? Kaya, ganun talaga guys. Sige guys, bye-bye. Manghilo na ako. Sige, yaw-yaw eh.